Ipapatanggal raw ng mga opisyal ng Barangay San Isidro, Magalang, Pampanga ang proyektong check gate ng Department of Agriculture o DA at ng National Irrigation Administration o NIA. Ang naturang check gate na nasa Kitangil River na pinondohan umano ni Butil Party List Representative Agapito Guanlao ng 10 milyong piso ang inaasahang magbibigay ng patubig sa mga magsasaka at palaisdaan sa Barangay Santo Rosario at La Paz. Pero imbes na makatulong ay naging perwisyo lamang ito. Ang sirang check gate raw ang dahilan ng nararanasang pagbaha sa ilang barangay ng Magalang nitong nakaraang linggo. Lumilihis kasi ang tubig sa ilog at umaagos sa Barangay San Isidro at mga karatig barangay dahil sira ang check gate. Sa katunayan, nitong nakaraang linggo, bigla na lamang bumaha sa naturang lugar kahit hindi naman umuulan. Pinasiyasat na umano ito ni Cap Arnold Zaragoza ng Barangay San Isidro sa mga inhinyero at ang kanilang rekomendasyon, alisin na ang naturang infrastruktura. Tila substandard raw kasi ang pagkakagawa dito. Bukod dito, tila walang laman at kulang sa pondasyon ng riprap sa gilid ng check gate. Ang sabi po ng mga engineer, hindi po dapat nandito to sa area na to. Itong check gate na to, tapos ang pagkakalam ko pa po sa aming napag-usapan, mahina po yung pagkakayari itong proyekto na to ng Butil. Taong 2012 o 2013 umano ginawa ang naturang proyekto na nasira naman ang humagupit ang bagyong Santi. Nung mga panahon na iyon ay kagawad na raw si Zaragoza pero hindi raw dumaan sa barangay officials ang naturang proyekto. Wala po akong alam, nagulat na lang po ito nung kino-construct nila. At ang sabi rin po ng aking pinalitang kapitan, hindi rin daw po niya alam. So napaka-imposible po kako ang isang proyekto ito na sa mismong jurisdiction ng barangay namin, hindi po alam ng sangguniang ng barangay. Maging ang dating kapitan ng barangay na si Ronnie Pineda, hindi din raw nasabihan na magkakaroon ng check gate sa kanilang barangay. Nabigla na lamang umano ito nang makita nila na patapos na ang konstruksyon. Hindi po, actually, nung nakita ng isang kagawad ko yon, nireport sa akin, si Kagawad Salvador. Tapos pinuntahan namin, gumagawa na sila doon. Pinagsabihan namin yung mga gumagawa doon na magpagkita sa amin yung engineer. Pero inintay namin sa barangay, hindi siya nakipagkita. Walang coordination sa barangay. So, nung nagdaang bagyo yata nung Santi, ayun, nasira. Gumawa ng problema, lumubog yung barangay. Saksi umano ang residenteng si Luz Ponsalan sa umano'y mahinang pagkakagawa ng check gate. Madali raw itong sinira ng rumaragas ang tubig noong nakaraang taon ng manalasang bagyong Santi. Isa si Ponsalan sa 5 pamilyang nakatira sa gilid ng check gate na naperwisyo nito. Yung DT po nasira yan eh. Yung takip dyan nawala. Ko. Tapos yung nagdating ang tubig, nakasala daw yan. Lahat ng bahay doon nasira. Yung recrap, mga 10 bahay kami. Mahina po. Tingnan mo po ito, walang laman na yan sa baba niyan eh. Wala laman. Gagawa po kami ng isang resolusyon at panawagan na kung pwede, matanggal po itong proyekto na to na inabutan ko na po bilang bagong halal na kapitan. Dahil ang nakikinabang po nito, ibang barangay, hindi naman po talaga ang San Isidro. At ang natatanggap po ng San Isidro, yun pong perwisyo. Binaha po ang resettlement dahil po dito. Isang resolusyon umano ang gagawin ng barangay na iaakyat sa pamahalaang nasyonal para maipatanggal ang check gate. Ako po si Joshua Lansangan, alerto, alisto sa pagbabalita.